Uy! Part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Agad nagpaliwanag na nga itong si Mr. Wahlberg sa sitwasyon ni MASH at nakiusap sa mga divine visionaries na ipagpaliban na lamang ang sentensya ng ating bida. Ayon dito ay ito nga raw ang unang pagkakataon na nagpadala ng mensahero ang Innocent Zero, kaya malaking bagay daw ang papel nitong si MASH para mabigyan sila ng lead sa mga kalaban. Nagtaka naman itong si MASH at tila importante raw pala itong si Mr. Wahlberg, kaya napa-explain naman itong si Rio at sinabing isang buhay na alamat ang kanyang kaharap, isang dating divine visionary na namumutangging nakatapat sa Innocent Zero noong kabataan nito, at ang natatanging magic user na nirerespeto niya. Abat ayaw peren talaga paawat nitong bida-bidang si Orter at sinabing naiintindihan niya raw ang pinanggagalingan ni Mr. Wahlberg ngunit iginiit peren na hindi siya sang-ayon sa nais nito. At kaya nga raw may mga batas at alituntunin para sundin, nang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Nagulat na nga lang sila, maging si Orter nang makitang magbaw ang mismong headmaster at patuloy na nakiusap sa kanila. Oo bobo nga raw itong si MASH. Tanga-tanga pa minsan, kinyo lang sa aruga at gatas noong bata pa pero may kakaiba nga raw itong abilidad na kayang antigin bawat puso ng tao, at lubos niyang pinaniniwalaan na ang mga kagaya ni MASH ang makakapagpapabago sa kung paano nila tignan ang mundo. Dagdag pa nito na noon pa man iba na ang turing nila sa mga black magic, na parang araw kay Mr. Wahlberg ay di makatarungan, dala na rin ang kanilang nakaraan ngunit di raw nangangahulugan na ito ang tama, pero syempre ang mali ay mali pa rin, ika na nga ni Mr. Wahlberg. Ayaw talaga paawat nitong si Orter kaya maging si Rain ay lumuhad na rin at nakiusap, na lubos kinagulat na nga ng lahat. Kanya-kanya na nga silang swestyon sa sitwasyon hanggang sa sumingit na si Kalbo sa usapan nila, na tila nagbago bigla ang tingin kay MASH matapos siya nitong iligtas kanina, at siya na nga ring nakiusap sa kanila na huwag nang parusahan pa itong bida natin, kahit parusahan na lamang siya at makompromiso pa ang mismong posisyon niya sa Bureau of Magic. Wala naman na nagawa itong si Orter at naghatag na lamang ng kondisyones niya ukol sa pakiusap nila, at sinabing lahat ng galaw ni MASH ay kanilang supervise, at kailangang patunayan daw nitong bida natin ang lakas nito para malabanan ng Innocent Zero, sa pamamagitan ng pagiging Divine Visionary Candidate ng taong ito. At sa pagkakataong di niya ito magawa, ay wala nang usap-usap at ipapalbisi na ito kay Papa God. Oo naman nga itong si MASH sabay nang gigigil na sinuntok ang sahig at sisiguraduhin niya raw na ang grupo ng Innocent Zero ang ipapadala niya kay Papa God gamit lamang ang kanyang kamao. Pakabalik sa dorm ay agad naman itong kenwento ni MASH sa kanyang mga kaibigan, na lubos nang ang kinagulat ng mga ito at isang delikadong organisasyon ang makakaharap nitong tropa nila, habang itong si Lance naman ay di peren makapaniwala na natalo siya ng bida natin ng walang magic. Kalaunan ay nagkayayaan na nga ang magkakaibigan na lumabas sa pangunguna ni Barrett, na todo armor dumating sa kanilang tagpuan, na lubos kinagulat na nga nitong si Finn, sumunod naman itong si MASH, na may dala pang ab wheels at di niya raw kasi alam isusuot since first gala niya ito kasama ang mga kaibigan. Nabahala na nga itong si Finn at paano raw niya naging kaibigan ang mga abnoy na ito, napangiti na nga ito nang dumating si Lance at sa wakas may maayos peron sa kanilang magtotropa. Ngunit napamura na lamang nang ipakita ni Lance ang t-shirt nitong may picture ng kapatid nitong kumikindat pa nga, sa Smeriasep at lahat nga raw may mga tama, hahaha. Anyway natuloy pera naman ang lakad nila hanggang sayayain na nga sila ni Barrett sa isang sikat na laro ng lugar na iyon, kung saan kailangan mong pahatsingin ang coal ang sipunin at ang pinatigas na sipon nito ang nagsisilbing dart sa laro. Try naman agad si MASH ngunit imbes na sa target tumama ay sa noo na nga nitong si Barrett tumesak at bumagsak ang dart, sabay sorry ni MASH kay Barrett. Well first time naman daw ng bida kaya okay lang ngunit nang si Barrett na ang sumubok ay gumanti na nga ito kay MASH ng pang-ising-isi, kaya ayon, nag-away na nga ang dalawang isip bata. Matapos nito ay nagyaya na nga itong si Lance at bibili nga raw siya ng bagong wand, at bali-balita raw na mapapaaga ang Divine Visionary Candidate Exam sa taong ito dahil na rin sa paglutang ng Innocent Zero. Okay na rin daw dahil paborito sa kanilang dorm dahil marami-rami na silang naipong coins, at kung nagkataon ay puproblemahin na lamang nila ang final screening ng exam, at kahit di nga raw nakakagamit ng magic itong si MASH, ay asahan itong di niya ito pagbibigyan sa laban kung nagkataon. Kalaunan ay narating na nga nila ang shop na bilihan ng mga wand,
Nalubos kinamangha nitong dalawang isip bata. Una na ngang sumalang itong si Finn at mukhang kailangan niya na rin daw magpalit ng wand, at dito isang wand ang sa kanya ay lumapit, na ayon dito ay depende sa magical power mo ang masusummon mo na wand. Pa-explain na nga si Tanda na tila extension ng katawan ng mga magic user ang mga wands, na mas nagpapalakas pa sa mga ito basta't swak ang nakuha mong wand. Lubos na gulat na nga sila nang sumunod itong si Lance dahil isang pangmalakasang wand ang napunta rito na maging sa mga double liner ay bibihira. Hanggang sa matuon na nga atensyon ni Tanda sa ating bida, at kung di raw ba ito magta-try, na kinabahala na nga nila Finn at wala nga itong magic para maka-attract ng wand. Abat di naman nagpahuli si Mash at sumubok rin, at dito napansin at pinagtaka kung ano raw ba yung wand na nasa baba ng sahig. Kwento naman ni Tanda na matagal na raw itong nasa shop, ngunit walang makakuha dahil sa taglay nitong bigat. Ayon sa alamat ay may elf water spring itong tinatakpan na siyang bumubuo sa mga espesyal na wand. Pero syempre hanggang haka-haka lamang ito since walang anumang magic o muscle ang nakapagbuhat nito sa pwesto nito sa nakaraang milenyo. Nabahala na nga sila Barrett at pinapatahimik ang matanda. Ngunit huli na ang lahat at kaibigan nilang may tama ay agad lumapit na sa nasabing pinakamabigat na wala man lang nakakabuhat. At ano pa nga ba at binasek lamang ni Mash na tila tingting lang sa sahig na inalis, at siyang tunay nga ay isang bukalang sumirit mula sa sahig pakaalis niya ng nasabing wand. Di na nga may pinta mukha ni Tanda sa gulat at tanging nasabi na lamang ay sa kanya na raw ang wand sabay nagpasalamat, na kinayehe-yehe naman ng ating bida. Dumating na nga rin sa eksena itong sila Lemon at Tom at doon maghapong gumala na nga ang magkakaibigan. Matapos ang gala ay ipinabatid naman ni Mash ang tuwa niya bagamat di halata sa mukha nito, at never niya nga raw na experience pag gumala dati, kaya iminungkahi na ulitin nila ito sa susunod na pagkakataon, na malugod namang sinang-ayunan ng kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang araw ay balik preparasyon na nga sila Mash para sa selection exam. Ngunit bago nga raw iyon ay kailangan niya muna umuwi, at nagpaalam na nga sa isa sa mga divine visionary na si Rain. Samantala, somewhere sa kung saan ay ipinakita naman itong si Orter na may kausap na isang taga-Orca dorm. At tumatanda na nga raw ang Headmaster Wahlberg kaya wala na sa hulog ang mga desisyon. Na dapat sana raw ay responsable sa mga problema na dapat tinatapos na agad. At dito na nga iminungkahi sa kausap na siguraduhin daw na hindi makakapag-participate si Mash sa darating na Divine Visionary Candidate Exam. Pinakilala na nga ang kausap nito na si Margaret McAaron ng Orca Dorm, na tila komokontra pa at di nga raw siya nagpapadikta sa iba. Ngunit nabago ang note ng usapan ng sabihin ni Orter na natalo nito si Lord Abel nang di gumagamit ng magic. Dagdag pa nga ni Orter na huwag na nito alalahanin pa ang magiging resulta at siya na bahala sa paglinis ng lahat, basta't siguraduhin nito na pakwapak ang mission nito, sabay napatayo na nga ang baklang kalbo, rekta sa piano nito, at tumugtog ng kung ano-ano. Balik sa bahay nila Mash ay napaluhod na nga sa tuwa ang tatay Regro niya nang siya ay makita, sabay pinakita ang kanyang tropa pips na sa kanya ay sumama. Maging si Brad na sponsor niya ay nakikumusta rin sa kanya. Habang itong si Tatay Kalbo niya naman ay di may tago ang saya at may mga kaibigan na raw ang anak niya, dahil di niya raw inakala na darating ang araw na sa kabila ng naging pasekretong buhay nila ni Mash ay magkakaroon pa ito ng mga kaibigan. Puro kalokohan na naman nga ang tropa niya, na sinimulan nitong si Lemon na nagpakilalang future wife raw ni Mash, eto namang si Barrett Karibal daw ni Mash sa lakas, abat di rin nagpahuli si Lance at may pa-merch na nga sa kapatid niya. Yan si Finn wag na, wala naman talaga yan ambag, at ayon, nang ulit na ang buong magkakaibigan sa bahay nila Mash, di pa nga natapos pagmomoment ni Tatay Regro at lubos daw ang kasiyahan niya na makitang may mga kaibigan ang kanyang anak, at sana nga raw magtagal at forever na. Samantala, sa kagubatan ay pinakita naman sila Margaret at di nga raw niya papalampasin ang Black Magic na basta na lamang tumalo kay Abel, ngunit sa gulat ng bakla ay bigla na lamang sila inula ng sandamakmak na espada. Nakagagawa na nga ni Rain, at mukhang binabantayan ang kaligtasan ng ating bida. Since nandito ka na ay palike at subscribe na rin Lods bilang suporta, salamat. At syempre bilang ganti sa mga solid supporter ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, salamat.